Namiss ka namin. Namiss ka namin, Bables. Okay Wow. na, okay na yung upo. Okay na, ganun ka lang. Yan. Yan. Rolling, kuya. Rolling. Saan ako didingin? Sa akin, Ben. Mm. 3, 2, 1, and you. Okay. You. Grabe, Bables. Ang daming natuwa. Pinag-uusapan namin kanina ni Inigo, ibang level ka raw dito. Grabe. Napanood kita namin na gumaganap ng ganito sa mga past projects mo. Pero gaano to ka-special at ka-challenging? Well, feeling ko after 2-3 years, ngayon lang ulit ako magbabalik sa mga sinihan, sa pelikula. And special to dahil na-miss ko. Itong mga past years, kinailangan ko lang magpahinga at kinailangan ko lang tutukan yung aking physical and mental health. And noong ako ay ready na, I'm glad naman na grabe full support yung aking management, which is yung Cornerstone. Ito na, Rags to Riches. I'm very excited and I'm very happy na nagawa ko to. Dahil, again, sobra kong na-miss. Nasabi mo before na medyo pahinga ka muna when it comes to gay roles, ano? Ano yung napag-convince sa'yo na gumawa uli ng ganitong klaseng project? Actually, parang hindi ko naman nasabi na magkapahinga ako sa mga gay Okay. roles. Nagpahinga ako Physically, okay. Pinahinga ko muna yung aking isip at yung aking katawang lupa. Medyo iba yung epekto ng pandemic eh. Oo, medyo mahaba yung naging epekto niya sa akin. So kinailangan ko munang to heal. And now that I'm ready, ito na yun. Ito na yan. Masasabi mo ba, Bables, parang you did a microdrama sa Signal, drug ka rin dito. It's kinda your preparation doing drugs to riches. Yes, yung sa microdrama kasi, sinabi sa akin na ito lang. Kumbaga parang konting days lang yung kailangan ko para gawin yung project. So I said yes. Dahil mahal ko talaga ang pag-arte. So sabi ko, okay, kahit na nasa gitna ako ng pagpapahinga, gawin ko tong microdrama kasi saglit lang naman eh. So why not? Pag gay role daw, Bables, parang minamani mo na lang. Kung dito daw, grabe daw yung dedication mo, sabi nila Jello at Inigo. And your thoughts on that? Grabe naman yung minaman. Hindi, may challenge pa rin talaga. Sa bawat character na ginagampanan ko, may challenge pa rin. Kasi iba-iba eh. Iba si Barbs kay Samuel Panty ng Panty Sisters. Iba si Intoy ng Signal Rock from yung mga characters na ginampanan ko. So, bawat karakter, iba pa rin ang atake, iba pa rin ang characteristics, no? Ang characterization na ginawa ko in order for me to bring that character to life. So, yeah. Ang ganda ring timing nito, Bables, kasi ipapalabas siya sa Pride Month. And you have all the colorful characters dito sa Drugs to Riches. Ano masasabi mo rito? Ang galing kasi na timing talaga, na timing na ang playdate namin ay June. nasa Pride Month. So, tamang-tama yung tema kasi yung pinagdaanan nung characters, abangan nyo kung bakit, ay pinagdadaanan ng isang normal na tao na parte ng komunidad. Sa paggawa ng mga ganito, ano pa yung challenges aside dun sa mga napakatagal na prosthetics? Ano pa yung challenges na na-encounter sa paggawa ng mga Yung Entrance lang. puso ng karakter, lagi naman yung challenge sa akin. Kasi as a person, tayo, sino bang gustong masaktan, di ba? Kumbaga parang normal defense natin na I don't wanna get hurt. Ayokong mag-dive deep dun sa kung ano yung makakasakit sa akin. But bilang aktor, lagi mong nire-refresh yun eh. Lagi mong pinupuntahan yung danger zone na yun. So, yun yung laging challenge for me. Kasi, again, ang mga
actors ay masokista. Pain is our friend. But I see to it that each time I revisit the pain, magiging cathartic for me. I mean, therapeutic siya dapat sa akin para hindi dangerous. Sabi ni- Nagulat dun sa character mo dun sa Saving Grace na talagang kontrabida, dami na inis sa'yo. Ano yung mas challenging sa'yo? Yung ganun o yung gumawa ng ganito? Yung kontrabida, Oo. mahirap. Mahirap Kasi, lagi akong galit. Ayoko siyang maiuwi sa bahay, pero ramdam ko na yung pinanggagalingan ng character ko. I actually even asked the management, pwede po bang patayin nyo lang ako? Yung character ko. Kasi nahihirapan na ako personally. Ang hirap na pupunta ako sa set, lagi ako dapat galit. Pero nagawa naman namin siya, natapos naman. Sabi ni Inigo kanina, medyo nahirapan daw sila to cope up with your energy. Iba daw kasi yung energy mo dito. Minsan nasusurpresa na lang sila. So, ano yung advice na binigay mo sila sa kanila when it comes to doing comedy? Kasi hindi yun ang comfort zone nila eh. To tell you honestly, hindi ko sila binigyan ng advice kasi magagaling na yung mga yan. Wow. Hindi na nila kailangan ng advice. At ako hindi rin naman kasi ako palabigay ng advice na hindi hinihingi. I believe na itong mga to, si Elijah and si Inigo, are really great actors. Sinasabi nila na bago sila sa comedy, pero hindi. I think hindi ko rin mabibigay yung ganong klaseng energy na sinasabi nila if not because of them. Kasi ano yan eh, palitan yan eh. Collaborative. So, ang laki din na nakukuha ko sa kanilang tulong para ma-portray ko yung characters ko ng maayos. Ano yung pinaka na-enjoy mo sa paggawa ng mga ganitong gay roles? Pinaka na-enjoy? Yung alam ko na may tao akong mapapahalakat. Oo. Bago nagsimula yung ganito, ang ganda kasi talaga ng training ko kay Direk June, kay Paolo Ballesteros, sa Die Beautiful, Pati Sisters, laging kaming magkasama. So parang, I must say, 80% of me being the actor that I am today, malaking tulong sila. Yung pagiging spontaneous ko, yung ang bilis kong makaisip ng ibabato, feeling ko trained ni Paolo to eh. Si Paolo to. Ano yun? Yung nagpe-prepare ka pa or just come out so Hindi ako pupunta sa set na hindi prepared. Oo. Ayokong tutungtong at haharap sa camera at sa aking director na hindi ako prepared. Nahiya ako. Nahiya ako para sa lahat. Kasi alam kong ang mga to, yung mga crew, maagang pupunta ng set yan, pati director. So, I see to it that magagampanan ko yung job ko na tama at maayos pag pupunta ako ng set. Christian, ibang brand ng comedy ni Direk Jun Lana. Iba din yung brand ng comedy ni Victor Villanueva. How would you say mas raw dito? Brand of course, yeah. Irreverent. Ibang brand of comedy nung dalawa kong naging director. Pero meron silang one thing in common, they're very collaborative. Grabe yung trust na binibigay nila sa mga actors sila. Ako, I will speak for myself. Grabe yung trust na binibigay nila sa akin that, okay, sige Christian, ito gusto kong mangyari, bahala ka na magpasapi, ikaw na yan. So, nagagawa ko kung ano man yung take ko doon sa character at na-explore kong maigi yung artistry ko bilang isang actor. That's Ano pa great. yung mga roles na gusto mong ma-explore? Total lagi naman akong bakla, tomboy naman siguro. Hindi, pero kidding aside, siguro Trans. Barbs is Oo nga pala nga. Suicide Bomber, lagi kong sinasabi Suicide Bomber. Suicide Bomber. Hindi pa rin nagbabago. There's this movie ni Michael Sheen.
gustong-gusto kong magawa din sana in the future. Christian, bali, sa dami ng mga nagawa mo mga drag queen, mga gay roles, sabi ko nga, parang nasanay ka na ba dun sa, parang natatypecast ka sa ganyan, tapos kina-question yung sexuality mo with that kind of Yeah. project? Alam niyo po, sa dami kong ginawa na mga gay characters, isa lang ang naiparealize sa akin. Hindi totoo ang typecasting. Hanggat ginagampanan mo yung character, ay yung trabaho mo bilang isang aktor, hanggat passionate ka, hanggat punong-puno ka ng pagmamahal sa ginagawa mo, pagkakatiwalaan ka ng iba't ibang mga karakter na hindi lang kulong doon sa sinasabi nyo, typecasted siya sa ganitong klaseng characters. Because I had Signal Rock, I had Dirty Linen, I had Saving Grace, at ang dami ding mga karakter na nabibigay sa akin that's outside of the usual roles na ginagampanan ko, and there's nothing wrong with doing these kinds of roles. Masaya siya kasi I think ang unang dapat goal ng isang actor is to bring life, and these characters are full of life. No, puno-puno siya ng buhay. How about questioning your sexuality sa paggawa ng mga ganito klase? Di na rin. Sa panahon ngayon, hindi na, I think, nagmamatter Das beat. kung ano ang sexualidad ng isang tao. Mas nagmamatter yung mga perang ninanakaw sa atin. Ayun ang nagmamatter kaysa sa sexualidad ng isang tao. I mean, I think I'm very happy na rin na we now live in a society na mas malawak ang pag-iisip. For as long as hindi ka nakakatapak ng dignidad at ng pagkatao ng ibang tao, I think mas klaro sa mga tao ngayon na wala dapat tayong pakialam sa gender or preference ng isang tao unless may balak tayong asawahin yung tao yon, or merong something na beneficial tayong makukuha doon sa gender ng isang tao. Hanggat wala tayong say doon I mean, that's their personal life. Isang bagay na dapat ibinibigay mo na sa taong yun bilang respeto. Kumusta? Hi. So, of course, you played many characters na part ng LGBTQIA++. Have you received any homophobic comments or hate messages because of that? Oo naman. Sa bawat, mula Die Beautiful, paulit ko, doon sa mga karakter na ginampanan ko, na part ng LGBT, laging meron yan. Hindi mawawala. Pero hindi kasi sila yung nagde-define ng passion ko for the craft. For the crap, okay. So, may mga tao talaga. I think it will take another lifetime for us to clean yung ganong klase ng mentalidad. Pero hanggat kaya, magsasalita. Sa pag-aalala mo, ano yung best and worst messages na na-receive mo dahil sa character sa pinortray mo, whether part ng LGBTQIA++ or not? Binasaan ako ng Bible verse na hindi daw ako mapunta sa langit. So, I think that's the worst. I think that's the worst. Para bang siya yung bantay nung gate doon sa Yeah, I think that's the worst. How about the best? The best is nagpapasalamat sila. Miyembro ito ng komunidad. Nagpapasalamat sila dahil nabigyan ko ng justice yung sabi nung nag-message, nabigyan ko ng justice yung storya
nung karakter na storya niya rin. Ang sarap sa puso. Bables, sumaba ka na rin ngayon sa teatro. Oo, Via first VLF. time. Kumusta ang First time ba yan? experience? Saya. Aha. Ibang element yung theater. Mahal ko ang pagpipelikula, pag-arte sa pelikula at saka sa television. Pero I think ma-addict ako sa teatro. Wow. Oo. Iba yung excitement at yung love na nabibigay niya sa akin. Ramdam kong mahal ako nung Yan. teatro. Sarap sa feeling. First time yan. First time kong tumungtong Wow. sa theater. Itong taxi ako. Oo. VLF. Yeah, itong taksyapo. Galing nga, galing. Galing. Ang dami ng Oo. positive sa'yo. Tuloy-tuloy na ba ito, Christian? Oo naman. Kung may pagkakataon, gusto ko magtuloy-tuloy ito. Speaking of pagkakataon, auditions pa rin ng Die Beautiful, the stage play. Mag-audition ka ba? Ipasa na natin ang corona. Oo, ipasa na natin ang corona. Masyado nang malayo, masyado nang maganda at malaki ang nabigay sa akin ng iconic bangs ni Barbs. So, I think it's about time for the character to be passed on sa isang karapat-dapat. Pero iba rin naman sa mapanood ka sa ibang dimension like from pelikula to teatro katulad na lang ni Uge na gayon yung babae sa septic tank na sa kanya yon tapos ano siya sa teatro. Sorry, what's your question po? Sorry. Hindi, iba rin yung siyempre yung dimension yun na mapanood ka, ikaw pa rin, di ba? Naalala ko may Kasi sinabi ikaw sa akin. yun. Correct. May sinabi sa akin si Ate Uge na ang teatro daw ay actor's medium. Naniniwala ako. Nung ako na ang nakatungtong. Oo. Kasi kapag tungtong mo ng stage, ikaw na yun. There's no take two. May explore mo yung artistry mo bilang isang aktor na ang sarap sa feeling. May naisip ang pasahan na corona ni Barbs. Oh my God! Shucks! Ang hirap niyan! Sa kaibigan mo yung pwede. Oo, sa mga malalapit sa'yo, sa tingin mo. Oh my God! Nako, sige, ganito. Kung ako lang naman to, kung ako papipiliin, nakikita ko si Barbs kay Maxie Anderson. Hindi ko siya kaibigan. Okay. Hindi ko siya kaibigan, pero nakikita ko si Barbs kay Maxie Anderson. And nakikita ko si Trisha kay Precious Paula dito. So, parang kung ini-imagine ko, kasi sobrang mahal na mahal ko si Barbs. As in, basta ang laki ng utang na loob ko kay Barbs at saka kila Direct Jules, Direct Percy, Idea First. Pero kapag ini-imagine ko yung musical, si Maxie talaga siya kasi Precious yung At least real drug. Oo. Kung sakaling katubaan dito sa dalawa, kay Inigo sa kay Elijah, kanya na yung mapapasa yung Sino si Fred? Sino yung pwede maging si Barbs? Barbs at sino yung naging Hindi ba may imagine? Hindi ba imagine? Though kaya naman nila, no? Kayang-kaya. I believe itong aking mga kapatid, kayang-kaya nila. Siguro ang magiging Barb si Elijah. Ang magiging Trisha si Inigo. Bakit? Bakit? Parehas na malalim kasi yung dalawa at parehas na malalim yung character eh. Dahil mas kaya siguro ni Elijah yung maging butangera. Butangera si Barbs eh. Hindi naman natin. Naging finesse na lang si Barbs nung tita na siya eh. Pero nung medyo kadalagahan nung nene pa si Barbs, medyo talagang palaaway eh. Palaaway. Oo, parang feeling ko kaya ni Elijah. Si Inigo. Sorry. Ano ba? Inigo mo. Okay. Si Inigo, feeling ko siya yung mas finesse. Mas merong grace, mas merong yeah. Nice. Ayan, Christian, kung hindi ka naging artista ngayon, kinukonsider mo ba ang pagiging drag performer bilang racket or trabaho? Alternative. I don't think hindi. Hindi. I think hindi pala. I think hindi. Because
Happy ako na na-try kong maging drag queen sa pelikulang ito. But as Christian Bables, I don't think I'll be a drag queen as Christian Bables. Maybe a businessman if hindi ako artista. Pero ano yung pinakamahirap na naging experience mo sa pagganap bilang drag queen? Drag queen. Yung sumasayaw ka na naka-heels. Wow. Oo, yung sumasayaw ka na naka-heels kasi kaya kong maglakad. Kaya kong maglakad na naka-heels. Pwede nyo pa akong pag-Chinese garterin ng naka-heels. Pero yung sumayaw ng naka-heels at tapos sobrang hataw, doon sumasayaw talaga ako. Yeah. Isa yan sa mga una kong na-discover na talent ko bago yung pagiging aktor. Actor. So dancer muna ako sa university namin. Pero never ko pang in-imagine yung sarili kong sumayaw na naka-heels. Ngayon na-try ko, ang hirap niya. And kudos sa mga drag queens for doing that. Okay? Galing. Thank you. Salamat. Salamat. Thank you, Christian. Thank you, Thank you, Christian.